At heto na, hello mga kadipungal, mga ka-vertebrate, mga katukmol, mga ka-impakta at mga kaluluwang ligaw. Diyos ko. O, maya ko na ituloy yung sayaw ko na karinyosa. Kahit di ko man kabisado kung paano sayawin yung karinyosa na yan. Karinyo lang kasi alam ko. So, pilas-pilasin ko muna itong dahon ng saging, ano. Bali, pang-apis ko lang naman ito doon sa bigao or bilao na pagpapatungan natin nung mga titipayin nating malagkit mamaya. Binilad na yan sa araw ng tatay ko, kaya no need na para idangdang pa. Di na yan mapupunit, bi. Ay, ipasok ko na pala sa loob, baka paglaruan ng mga aso namin ditong makukulit. Diyos ko. Ngayon, bago tayo magtipay, kasama si Lilia Kuntapay, gagawa po muna ako ng bukayo. Ito yung pantoppings na nakita nyo sa ibabaw na parang pansit. Tingin-tingin kayo dyan. Sa isang kasirola, lagyan ng gata ng niyog, kung wala, pwedeng tubig. Bago ilagay yung brown sugar. Huwag nyo akong gayahin kasi tignan nyo nasunog. Naalala ko pala yung latik na natira nung gumawa kami ng bibingka. Sayang din to kaya sinama ko na lang. Di pa naman abangles B. At di naman kasi ito basta-basta nasisira. Basta napakulo ang maigi. Nilagyan ko ng konting tubig, tsaka konting panutya lang, or sinakob o pakasyat na sila. Kasi may brown sugar naman na, tsaka latik. Nung na-dissolve lang maigi lahat ng mixtures, antayin na lang natin yung kumulo. Saka ko na kinuha dito sa ref, yung sinikat na niyog pang salad. Hindi pang gata yung ginamit namin ha. Pero pwede rin yon, kaso mas masarap talaga ito. Namiss ko din kasi itong ganitong bukayo. Wala man kasing mabibiling ganito sa Saudi na fresh na buko na pang salad, kundi yung nakabote lang. So, okay na yan. Pakuluan na lang yan ng maigi hanggang sa magmanti-mantika na. Medyo matagal din pagpapakulo nito ha. Hindi yung basta kumulo okay na. Mapapanis yung bukayo mo kapag hindi mo natuto ang maigi. Ganun yun. So, habang pinapakuluan ko pa yan, ngayon ay sisimulan na namin ang pagtitipay para sa lulutuin nating unday-unday, kunday-kunday, inday-inday, puday-puday, Lilia Kuntapay, o kung ano mang tawag ninyo sa lutong malagkit na ito sa probinsya ninyo. Iba-iba kasi tawag dito, kaya ako na lang nag-adjust. Alam nyo, sa totoo lang guys, wala pa talaga akong plano na i-vlog ito. Kaso, pagising ko kaninang umaga, naabutan ko yung nanay ko, nagsisikat ng niyog. Yun pala, itong tatay ko, maaga pa lang na malingkin na ng mga gagamiting sangkap kasi gusto niya palang makakain nito. Kaya ayan, nagpaluto. Vlinag ko na lang din. Sayang din naman yung kikitain. Lalo't wala akong trabaho dito. Sinimulan na ng nanay ko ang pagtitipay ng 1 kilong glutinous rice flour. Kontemplasyon. Tinatamad kasi akong magtipay, B. Nakakangalay ng kamay. Sila naman may gustong lutuin ito, diba? Kaya ayan, tinulungan ko na lang siya nung magbibilog-bilog na kami. Di ko na nga sana siya tutulungan kasi kakatapos ko lang mag-jabs dyan. Sumakit kasi yung tiyan ko. Nakonsensya man ako. Kaya ayan, kahit amoy safeguard pa yung kamay ko, go! Nung malapit na kaming matapos, iniwanan ko na siya kasi kaya na niya yan. Uy, inasikaso ko lang itong pinapakuluan kong bukayo kasi sakto, luto naman na siya. Nagmamanti-mantika na, Tapos ang bango na ng amoy. Tinikman ko lang ng kaonte para may assurance tayo kung tama ba yung tamis at anghang. Anghang talaga. At ayan, natapos na po lahat ni nanay. Ba't parang kunti lang, 1 kilo yan, Medyo makapal-kapal kasi yung pagkakatipay tapos malalaki. Dapat manipis lang yun. Nung isasalang ko na sa dalikan para pakuluan, naabutan ko yung tatay ko, Binuhusan man ng krudo yung kahoy. Tinatamad yata siyang magparlang ngayon, Gusto niyang daanin sa fast processing. So dahil dyan, tinanggal ko muna yung kalderong may tubig bago ko sindihan kasi panigurado mangangamoy ito. Ang baho pa naman yung usok ng krudo, Ayan, nakikita nyo ang itim ng usok, diba? Pero okay na yan kasi may takip naman na itong kaldero. Matagal pa naman magpakulo ng tubig, Mas matagal pa yan kaysa dun sa paglaga ng malagkit na binilog-bilog. Nung malapit ng kumulo yan, inilabas ko na. Ayan na. Parang nag-dry na, yung mga binilog-bilog. Ito kasi ang tagal mang kumulo, Ilaglag pa isa-isa ng dahan-dahan baka matalsikan ka ng kumukulong tubig. Huwag mo masyadong itaas yung paglaglag mo, ibaba mo lang doon sa tubig saka mo bitawan para di ka mapaso. Bale, 2 salang po yung gagawin ko para hindi ma-overpopulated yung pinapakulaan natin. Sa pagpapakulo pala nito guys, kahit lumutang na siya, huwag nyo munang hanguin agad-agad. Hayaan nyo pa rin lumutang dyan, mga around 3 minutes ganyan, para hindi siya hilaw sa loob. Huwag kayong magpapaniwala doon sa sinasabi nilang kapag lumutang na luto na. Mapapansin nyo yan kung malambot na siya hanggang sa loob kasi aalsa na yung mga binilog-bilog na malagkit, lalaki ba? Ganon. Pero pag hango mo, liliit din naman yan ulit. Babalik sa dating anyo. Pagkatapos kong hanguin yung first batch of housemates, sinawag ko yung nanay ko, nagpatulong ako
ko kasi nahirapan man akong tanggalin doon sa dahon ng saging. Dumikit siya, nasisira kapag tinatanggal. Hindi pala nabudburan ng nanay ko ng Johnson's baby powder. Bago niya ipatong dyan yung mga binilog-bilog. Ayan, naabala tuloy kami. Nagbilog-bilog pa ulit ng mga nasira ba. Pagkatapos mapakuluan, ayan na. Inayos na ng nanay ko sa tray para mas maganda tignan. Habang nilalagyan niya ng bukayo bawat layer. Para lang bang gumagawa ng grahams, ganon. Hanguin ko lang yung second batch para maidagdag na dyan ba. Ayan. Hindi nagkasya lahat doon sa isang tray, kaya gumamit ulit ng isa pang tray. Habang ina-arrange pa ng nanay ko yan, natakam na ako. Kaya ayan, nauna na akong kumain ba. Para sa mga matatakam, habang kumakain ako dyan, magluto din kayo. Lalo't undas pa naman bukas. Masarap magluto ng malagkit Simple lang naman yung mga ingredients nito. Glutinous rice flour, buko, tsaka asukal na pula lang. Madali lang din yung proseso sa pagluluto, kaso nga lang matagal. Kasi magbibilog-bilog ka pa. Tiyagaan lang. Kaya ano pang inaantay mo dyan, magluto ka na bukas, oy. At ako'y magluluto din kasi ng malagkit sa ondas, pero hindi ito. Dahil magluluto ulit ako ng aking one of the most viewed cooking vlogs in history, ang Daraman. Pero gagawan ko po siya ng bagong twist. Abangan nyo na lang. Yun lamang po, muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and friendly sa mga naligaw na kaluluwa na paikot-ikot lang dito sa ating paligid. Ay, ano ba yun? Ayan, may kumalabit tuloy sa akin ng kaluluwa. Ano ba? Ba't mo ba ako sinusundan dito? Pasalamat ka, undas bukas, kaya welcome kayo na magpalikas sa akin. Ito naman, mas inuna pa maglaro ng ML kaysa kumain ng unda-unday.